Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kinabukasan maaga akong nagising na masakit din ang mga mata ko sa kakaiyak. Nakagawain ko na rin na kahit may maid kami sa bahay, ay ako ang personal na nagluluto ng pagkain ni Jan. Pero kapag busy naman ako minsan si Manang Lusing na ang gumagawa nito. Busy na ako sa pagluluto kaya hindi ko na malayan ang pagdating ni Jan sa likuran ko. Good morning, mami ko. Good morning din, baby ko. Nakangiting bati ko sabay karga sa kanya. Sobrang bigat mo na, baby. Sabay kurot ko sa namumulang mukha nito. Huwag mo na akong tawaging baby, mami. At bakit hindi? You're my baby. Pang-iinis ko dito. Mukha talaga siyang tumingin sa daddy niya kapag naaasar. Napangiti ako nang gumuso ito. Ang cute ng anak ko. Pinaupo ko siya sa upuan at nilagyan ito ng itlog at hotdog ang plato niya. Naupo na rin ako sa katabing upuan niya at nagsimula na rin akong kumain. Pagkatapos kong ihatid si Jan sa school niya with his yaya, I also made my way to my coffee shop. Ako at si Tanya ay nagmamay-ari ng isang coffee shop. Ilang block lang mula sa kumpanya ng aking asawa. Well, hindi niya alam ang tungkol dito dahil hindi naman niya tinatanong kung nasaan ako. And we just opened our coffee shop last week. The Coffee Latte. Yan ang pangalan ng coffee shop namin. At lahat kami ay puro babae sa shop. Binati ako ng lahat ng good morning pagpasok ko. Ngumiti ako at binati din sila. Pumasok na ako sa office at ginawa ang trabaho ko. Tumatawag si James. Nagulat ako na makita ko kung sino ang tumatawag sa akin. Halos bilang ko lang kung ilang beses pa lang siyang tumatawag sa akin. It must be important. Hello? Your dad wants us to have dinner with them later. Pwede ba niya muna akong patapusin sa sentence ko? Fine. Anong oras? I'm gonna pick you up in Jan 7 p.m. sharp. Okay. At muli ay pinatayan siya nito ng tawag. Imbes na isipin ko ang problema ko kay James, ay naisipan ko mag-bake ng cake. Tinawagan ako ni Tanya na hindi siya makakarating sa shop dahil may importante siyang appointment. Halos buong araw lang akong nasa shop. Tumutulong din ako sa mga kasama ko. Ako na rin ang nagka-share since marami talaga kaming customer. So alas 5 pa lang ng hapon ay sobrang pagod ko na. Pasado alas 5:30 ng hapon ako nag-out sa shop. Hanggang alas 10 ng gabi lang bukas ang coffee shop. May 1 oras at 30 minutes pa ako para maghanda. Umuwi ako at naabutan ko si Jan na natutulog sa sofa. Sinabi sa akin ng yaya niya na baka pagod si Jan dahil sa play sa school. Nakiusap ako sa driver na buhatin si Jan at ipasok sa kwarto niya. Dahil hindi ko siya kayang buhatin dahil mabigat na talaga siya. Hindi ko siya madala sa amin ngayong gabi. Wala akong puso na gisingin siya. Ngayong gabi nakasuot ako ng simpleng itim na damit. Simpleng make-up lang ang suot ko at hinayaan ko na lang na bumagsak ang buhok ko. Sa sala ko na lang hinintay si James. In true to his words, eksaktong 6:30 siya dumating. Alam ko namang gwapo siya. Pero hindi ko pa rin mapigilang mamangha sa kanyang kagwapuhan at kakisigan. Isa siya sa pinakasikat na business tycoon sa Asia at hindi ako nagdududa tungkol dito. Half-breed si James. Nasaan si Jan? Hindi siya makakasama sa atin dahil tulog pa siya at wala akong puso na gisingin siya. Binigyan lang siya nito na nakakatamad na tingin. Fine, tara na. Hindi man lang niya ako pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan.
Kaya naman padabog at medyo malakas na sinarado ko ang pinto ng sasakyan niya. Shit, woman! Are you trying to damage my car? What? You're overreacting. Ganyan ka daw kasi magsara ng pinto. Pang-iinis ko dito. Nanlilisik ang matang tumingin ito sa akin. Alam kong galit na ito pero wala naman akong pakialam. Bahala siyang magalit. Hindi naman kasi siya gentleman. Gusto kong tumawa because I feel so proud myself na galitin si James. Halos paliparin niya ang sasakyan sa pagpapatakbo. Hindi ko alam kung dahil ba sa galit siya sa akin o nagmamadali lang talaga siya. Kaya naman 20 minutes pa lang ay nakarating na kami sa bahay. Pinagbuksan kami ng security guard. They don't have to wait my dad's permission since kilala nila ang sasakyan ni James. 2 cars parked beside James' car. Hindi ko alam kung sino pa ang iba pa naming bisita na kasama namin sa dinner. Napaatras ako nang buksan ko ang pintuan. Nasa labas na siya na parang hinihintay niya ako. Patuloy mo lang ba akong tititigan buong gabing ito? Sarkastikong wika nito. Pakiramdam ko na mula lang ang pisngi ko sa sinabi niya. Normal lang bang mamula? Siyempre siguro normal lang. Bago ko pa mapahiya ng tuluyan ang sarili ko, ay lumabas na ako ng sasakyan. Papasok na sana siya sa bahay nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. I was surprised kasi katulad ng tawag sa cellphone, bilang ko rin ang pagkakataon na hinahawakan niya ako. Bilang ko rin ang pagkakataon na ganito kami kalapit sa isa't isa. Gusto ko mangkiligin pero pinipigilan ko dahil ayokong umasa. Dahil puro na lang ako asa at kutang-kuta na talaga ako sa salitang paasa. Bago namin buksan ang pintuan, ay sinabihan niya ako na kumilos ng mabuti. Iniisip ng lahat na in love kami sa isa't isa, kahit ang mga magulang namin. Pero ang hindi nila alam, nagawa lang pala. Ang relasyon namin ay puno ng kasinungalingan. Pagbukas namin ng pintuan ay may narinig kaming usapan at tawanan mula sa pool area. Kaya napagpasyahan naming pumunta doon. Ang sarap sa pakiramdam na naging close siya. Sana ganito na lang tayo forever. Buti dumating kayong dalawa, iho. Ang stepmom ko ang nakakita sa amin. Hinalikan niya ang pisngi ni James at pati ang pisngi ko. Hindi namin ito pwedeng palampasin, ma. Nakangiting sagot ng magaling kong asawa. Wow, talo niya pa si Piolo Pascual sa pag-acting ah. Pabirong hinampas naman ni mama ang kanyang balikat. Bago nakatinging tumingin siya sa akin. I miss you, darling. Sabay yakap sa akin ng higpit. She's nothing but so kind to me. She's like a real mom for me. At hindi ko pinagsisihan na siya ang ipinalit ni papa kay mama. Miss na rin kita, ma. Where's my cutie, handsome grandson? At nasaan ang gwapo kong apo? Sabay tingin ito sa likod na parang may hinahanap. He's in the house, ma. Hindi namin sinama kasi ang sarap ng tulog niya. Si James ang sumagot dito. Don't worry, ma. Baka kami ni Samantha dadalhin namin si Lucas para bisitahin ka dito. Oh, you should because I miss my little pumpkin already. Pareho kaming natawa sa huling sinabi ni mama. Walang duda na mahal niya si Jan. At mahal na mahal din naman siya ni Jan. At ganoon rin siya. Alam kong matutuwa si Jan na binibisita niya ang kanyang lola. Ma, hinahanap ka ni Dad. Hindi na ako nagulat na makita niya ang kanyang stepsister. It's family gathering by the way. Naramdaman ko din ang pagluwag ng hawak ni James sa akin. Bago niya pabitawan ang kamay ko, ako na mismo ang humawak sa kamay niya na mahigpit. Nalipat naman ang mga mata ni Ate Camila sa kamay namin ni James. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata niya. Mamatay ka sa selos, girl. Tara na. Aya ni Mama sa amin papunta sa pool area. Honey, nandito si James kasama si Samantha. Pagbabalita ni Mama kay Daddy.
Agad namang ibinaling ni Daddy ang atensyon sa amin. Nakangiti siya hanggang tainga habang kausap niya si James. Pero nang ibinaling niya ang tingin sa akin, halos lamigin ako sa galit na nakikita ko sa mga mata niya. Mahal niya ako noon. At alam kong hindi na ngayon. Pero galit siya sa akin dahil sa hindi ko ginawa. Hinahalikan ko ang pisngi niya kahit galit siya sa akin tulad ng pagkamuhi sa akin ni James. Siya pa rin ang ama ko. At alam kong mananatiling mahal niya ako. Ipinaghila ako ni James ng upuan. Kikiligin na sana ako but I remember that it's all an act. I just give Kuya Matt a simple smile and meditated him since nakaupo lang siya sa harap ko. Umupo siya sa tabi ni Ate Camila. Magkatabi naman kami ni James. At sa kasamaang palad, magkaharap pa sila ni Ate Camila. Kumusta naman ang kumpanya mo, James? Dad asked James in a serious tone. Mabuti naman, Dad. Next week, lilipad ako papuntang Paris para sa opening ng bago kong branch doon. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. He never told me about it. At bakit? Kailan ba niya sinabi sa iyo kung nasaan siya? Muntik ko nang makalimutan. Mabuti naman. Ikaw naman, Samantha. Walang ngiting tanong sa akin ni Dad. Marami akong ginagawang photoshoot lately, Dad. I'm so disappointed with you. Kung nagtatrabaho ka lang sa kumpanya natin, katulad ng kapatid mo, imbes na gumawa ka ng ganyang mga kalokohan. Lahat kami ay natahimik sa sinabi ni Dad. Halos walang ingay kang maririnig. Alam kong sobrang ayaw niya sa pagmumodelo ko. Pero doon ako masaya. Isa yun sa dahilan kung bakit niya ako tinatrato ng malamig pa sa yelo. Ayoko kasi maging parte ng kumpanya namin. Masakit sa akin na para sa kanya walang kwenta ang trabaho ko. At higit sa lahat, masakit sa akin na palagi niya akong kinukumpara kay Ate Camila. Kaya kong maging katulad niya. Pero ayokong maging katulad niya. Ayoko. Si Mama ang nagsalita para pigilan ang namumuong tensyon sa mesa. At sobrang nagpapasalamat ako doon. Bumalik na kami sa pagkain. While Kuya Matt, James, and Dad talks about business. Minsan sumasali din si Mama at Camila sa kanilang usapan. While me, I just remain silent. Hindi ka ba nagugutom? Medyo nagulat pa ako nang kinausap ako ni James. I'm okay, James. Maikli kong sagot sa kanya. Kung ganon, bakit mo pinaglalaruan ng pagkain sa halip na kainin mo? Hindi ako naglalaro sa mga pagkain ko. Depensa ko sa sarili. Ayokong marinig nila ang pagtatalo namin tungkol sa pagkain. Kaya napagdesisyonan ko na lamang kumain na lang. Whatever. Wika naman ni James bago bumalik sa pagkain. Nang lingunin ko si James, he's busy talking to Dad already. At nang binaling ko naman ang tingin ko sa kaharap ko. Sa amin nakatingin si ate ng curious sa mga mata nito. Excuse me, I need to use the bathroom, everyone. Sabi ni Ate Camila bago tumayo ito. Si Kuya Matt gave him a one last look before talking back to Dad. Pagtingin ko naman kay James, nakatingin din siya sa likod ni Ate Camila. Nasa loob ng bahay si Mama at naghahanda ng kanyang dessert para sa amin. Biglang nagring naman ang phone ni James and he excused us. Kasi sinabi niya sa amin na importante yon. Sa kasamang palad naman naiwan ako kina Kuya Matt at Daddy. Pero pakiramdam ko wala ako doon. Si Kuya Matt lang naman ang pumapansin sa akin. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin bumabalik si ate at si James. At tila ang dalawa hindi naman napapansin na wala si Camila at James. Seryosong nag-uusap sila tungkol sa negosyo. Halos mapuntahan ko na lahat ng sulok ng bahay.
But there's no sign of James and Ate Camila. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa may marinig ako malapit sa fountain area. So ito pala ang sinasabi niyang importanteng caller. Nakatayo ako ilang metro ang layo mula at doon habang pinapanood sila. Naghahalikan sila na parang isang taon na silang hindi nagkita. Hindi man lang nila ako napansin dahil medyo madilim sa kinatatayuan ko. Kung noong nakaraang araw ay parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ko. Ngayon naman ay para akong tinadtad ng bala ng baril ng paulit-ulit. Sobrang sakit. Naramdaman ko na naman ang luhang tumutulong mula sa mga mata ko. Ang tanong ko tuloy sa sarili ko. Ilang beses ko ba kayang iyakan ang lalaking ito? Bakit sa dinami-dami ng tao na pwede kong mahalin, bakit sa kanya pa? Dahil sa galit at puot na nararamdaman ko ay sinugod ko sila. Hinawakan ko ang buhok ni Ate Camila at kinaladkad ko papalayo kay James. Saka ko siya sinampal sa magkabilang pisngi niya. Mga walang hiya kayo. Pati dito ginagawa niyo ang kabastusan ninyong dalawa. Sigaw ko habang sinasambunutan si Ate Camila. Wala na siyang pakialam kung marinig man sila ng kanilang mga magulang. Samantha, itigil mo yan. Hindi ko tinigilan ang pagsampal ko sa kanya. Hanggang sa napahiga siya at saka ko siya kinubabawan. James is trying to break us apart. Pero hindi ko pa rin inihinto ang pagkalmot. Hawak niya rin ang buhok ko at ang isa niyang kamay ay kinakalmot ako sa mukha ko. I don't feel any pain. Kahit na alam kong dumudugo na ang mukha ko sa kalmot niya. Dahil mas masakit pa sa kalmot ang ginawa nilang kababuyan sa akin. Hindi ko kasalanan kung ako ang mahal ng asawa mo, Samantha. Sigaw naman ni Ate Camila pabalik sa akin. Kaya naman mas lalo kong sinampal siya. Paulit-ulit kong sinampal ang mukha niya dahil sa galit ko. Samantha, I said stop it! May narinig akong mga yabag papalapit sa amin but still it didn't stop me. Oh my God! Hawakan mo ang asawa mo, Matt! Narinig kong sabi ni Mama. Naramdaman kong may humila din sa akin. Nang nagkahiwalay kami, gusto ko pa rin siyang sugurin at kalmutin ang mukha niya. Gustavo! Rinig kong sigaw ni Mama. Nang dumapo ang kamay ni Daddy sa pisngi ko. Mas may sasakit pa ba sa sakit na nararamdaman ko ngayon? Sasampalin na naman sana ako ni Dad nang bigla akong tinakpan ni James ng katawan niya. Hindi ko mapigil ang luha ko sa paglabas. Lamlam ang mga matang tumingin ako kay Daddy. Gusto ko nang paliwanag kung bakit niya ginawa yun. Wala kang karapatang saktan ng ate mo ng ganon. Galit at malakas na sabi ni Daddy sa akin. Tiningnan ko si Ate Camila. But Kuya Matt is busy checking his wife. Nalulungkot ako para kay Kuya Matt. Pagtingin ko naman kay James, guilty ang nakalarawan sa buong mukha niya. Binalik ko ang tingin ko kay Daddy. Nagalit pa rin nakatingin siya sa akin. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Bahala na kung magulo ang hitsura ko ngayon. Ako, okay lang na masaktan pero si ate hindi. Ganun ba yun, Dad? Ha? Hindi ko mapigilang itanong sa kanya. Tinignan ko si Dad sa mga mata nito. Pero nanatiling malamig ang tingin niya. Samantha, uwi na tayo. Hahawakan sana ako ni James sa kamay nang ipiksi ko ito. Nandidiri ako sa kanya at ayokong hawakan niya ako. Alam mo ba kung anong ginagawa ni Ate Camila sa likod mo, Daddy? Sabi ko sabay turo sa magaling kong stepsister. Ano bang pinagsasasabi mo, Samantha? Nagtatakang tanong ni Daddy sa akin. Bakit puro nalang pagkakamali ko ang nakikita niyo, ha? Ako ang tunay mong anak, Daddy.
But why? But why do you always make me feel like I'm nothing to you? James, please. Isama mo na ang asawa mo sa bahay niyo. Nagmamakaawang sabi naman ni Mama. No, I'm not done yet. Once and for all. Gusto kong ilabas lahat ng sama ng loob ko ngayong gabing ito. Hindi ko na kasi alam kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Iuwi mo na yung asawa mo, James. Bago pa mahawakan ni James ang kamay ko ay tumakbo ako palabas ng bahay. Pinagtitinginan ako ng mga maid sa bahay pero wala akong pakialam. Gusto ko lang makatakas sa sakit. At kung ang pagtakbo palayo ay magpapagaan ng sakit at malugod akong tatakbo. Samantha! Samantha! Rinig kong sigaw ni James sa pangalan ko. Pero hindi ko iyon pinakinggan. Sasakyan ako dumiretso. I don't want to be near with James. Takbo ang ginawa ko hanggang sa makalabas ako ng gate ng bahay. Pero kahit anong bilis ang gawin ko, talagang naabutan niya pa rin ako. Pagkalapit niya pa lang sa akin ay sinampal ko na siya. Iyak pa rin ako ng iyak. Alam mo ba kung ilang beses na akong umiiyak para sa'yo? Wala pa rin sagot mula sa kanya. Hindi ko alam na ganito ka pala kahirap mahalin, James. Why do you love hurting me like this? Sabi ko sa gitna ng pag-iyak ko. Samantha, please. Pag-usapan natin ito sa bahay. Huwag kang lalapit sa akin. Sabi ko nang makalapit na siya sa akin. Please, leave me alone. I just want to feel this pain on my own. I don't want Jan to see me in this kind of state. Kapag nakauwi na tayo, pagmamakaawa ko sa kanya. Sa tingin mo, kaya kitang iwan dito ng ganyan? Sabay turo nito sa sarili nito. Stop acting like you care and just leave me alone. Gustuhin mo man o hindi, uuwi tayo sa bahay. Hindi ako handa nang bigla ako nitong kinarga na parang sako ng bigas pabalik sa loob ng mansyon. Since sa loob nakapark ang sasakyan namin. Hindi na ako nakapalag since I'm emotionally drained at wala na akong lakas para pigilan pa siya.